nagkakala sa paanyayang ganito. Sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Halina't pumasok sa bahay ni Yahweh. Taglay ang dalangin at galak sa puso. Ako'y nagkakala sa paanyayang ganito. Sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, panibagong araw, panibagong linggo, panibagong buhay, panibagong biyaya galing sa Diyos. Pero hindi natin matatanggap ang pagpapala at bendisyon ng Diyos kung may nananatili pa ring galit sa ating mga puso. Habang meron kang pagnanais na maghiganti sa iba, hindi bubuti ang iyong buhay, lalo pa itong mapapasama. Yan naman, para muli tayong makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, umpisa natin ang ating banal na misa sa pagpapakumbaba, sa paghiling, sa patawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lakas ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang. Napawang manghihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, si Nabat ay may ubasan na nasa tabi ng palasyo ni Akab, hari ng Samaria. Nagustuhan ni Akab ang ubasan, kaya't sinabi niya kay Nabat, "Ibigay mo na sa akin ang iyong ubasan at gagawin kong taniman ng gulay pagkat malapit sa aking palasyo. Papalitan ko ng mas mainam na ubasan o babayaran sa iyo." Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabat, "Patawarin ako ng Panginoon, ngunit hindi ko po maibibigay sa inyo ang pamana sa akin ng aking mga ninuno." Umuwi si Akab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabat. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ni Reyna Jezebel at tinanong, "Ano ba ang isinasama ng loob mo at di ka makakain?" Sumagot ang hari, "Kinausap ko si Nabat na taga Jezreel at inalok ko siyang papalitan o babayaran ang kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako at ang sabi, hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan." Wika sa kanya ni Jezebel, "Halika na, kumain ka
at huwag ka ng malungkot. Ireregalo ko sa iyo ang ubasan ni Nabat. Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari. Tinatakan ng pantatak ng hari at ipinadala sa mga matatanda at namumuno sa lungsod na tinitirhan ni Nabat. Ganito ang sabi niya sa sulat. Ipag-utos ninyo ang isang pangkalahatang pag-aayuno. Patayuin ninyo si Nabat sa harapan ng karamihan. Kumuha kayo ng dalawang upahang saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya. Tinungayaw niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos, dalhin niyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay. Tinupad ng matatanda at ng mga pinuno ng lungsod ang utos ni Jezebel. Ipinag-utos nila ang isang pangkalahatang pag-aayuno at iniharap sa madla si Nabat. Lumabas ang dalawang saksi na inupahan at siya'y pinaratangan ng ganito. Tinungayaw ni Nabat ang Diyos at ang hari. Kaya't si Nabat ay inilabas ng lungsod at binato hanggang mamatay. Nagpasabi agad sila kay Jezebel. Patay na po si Nabat na taga Jezreel. Pagkatanggap ng gayong balita, nagpunta si Jezebel kay Akab at sinabi rito, Hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo mabili kay Nabat. Hindi na siya makakatutol. Patay na siya. Nang malaman ni Akab na patay na si Nabat, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Ako'y dinggin, poon, aking Panginoon. Sana'y pakinggan mo ang aking panaghoy. Diyos ko at Hari, lingapin mo ngayon itong tumatawag at napatutulong. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Ang gawang masamay, di mo kalulugdan. Ang gawaing hidway, di mo papayagan. Ang mga palalot, masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Parurusahan mo, yaong sinungaling, pati mararahas at mga taksil. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Alleluia, 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 Ang salita mo'y liwanag, tanglaw sa aking paglakad, sa paghakbang sa iyong landas. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ni numan upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal.
Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo, at huwag mong paghindian ang nanghihiram sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Aminin natin na lahat po tayo iniisip nating minsan maghiganti sa mga taong nakasakit sa atin. Hindi naman po siguro tayo mamamatay tao. Pero meron tayong mga maliliit na plano kung paano tayo maghiganti sa mga nakasakit sa atin. Halimbawa po, yung kapitbahay mo, nagpapatugtog ng videoke hanggang alas 12 ng gabi. Hindi ka makatulog dahil ang ingay-ingay niya. Kaya naman kinabukasan, alas 6 pa lang, ikaw naman yung nagpatugtog ng malakas para makabawi ka. Di po ba? Meron kang ex, iniwan ka. Pero pagkatapos ng breakup, araw-araw, nagpo-post ka ng masayang picture sa social media. Pinapakita mo, hindi ka affected. Pero ang totoo, umiiyak ka pa rin gabi-gabi. May kaibigan ka, hindi ka inimbitahan sa kasal niya. Kaya naman nung ikaw ang may birthday, hindi mo rin siya in-invite. Meron po akong nakita sa social media, isang video. Isang lalaki, nagtatrabaho po sa office. Naiinis po siya kasi yung kanyang pagkain nilalagay dun sa ref ng office. Palagi merong ibang tao na kumakain. Alam niyo po ang ginawa niya para makapaghiganti siya. Bumili po siya ng hamburger. At pagkatapos, pinagdidilaan po niya yung hamburger. At nilagay po niya dun sa ref. Nung pong kakain na siya, pagkabukas niya ng ref, nawala yung hamburger. Sabi niya, ayan, nakapaghiganti na ako sa iyo. Tingnan mo ang laway ko. Lahat po tayo iniisip maghiganti o maaari ang iba nakapaghiganti na. Bakit? Yun ang tanong. Bakit meron tayong pagnanais na maghiganti? Kasi iniisip natin, ito ay ang hustisya. Hindi po ba? Kaya ang dami pong pumapalakpak doon sa tatay. Bumaril, pumatay doon sa isang lalaki. Ginawa daw po niya ito kasi ginahasa yung kanyang anak nitong lalaki. Nababagalan daw po siya doon sa proseso, doon sa hustisya ng ating bansa. Pero kung hustisya nga ang paghiganti, bakit binabawal po ito ng ating Panginoong Hesukristo? Di po ba? Kasi ang katotohanan, gustong ituro ng Diyos sa atin, ang paghihiganti ay hindi hustisya. Revenge is not justice. Dahil kapag naghiganti ka, nagiging masama ka rin. Bakit po sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa ating ebanghelyo? Kapag sinampal tayo, dapat iharap natin yung kabilang pisngi natin dun sa sumampal sa atin. Tinuturuan ba tayo ni Jesus na maging mahina, na magpaabuso sa ibang tao? Hindi po. Jesus is just saying to us that we should not repay evil with evil. Kasi kapag gumanti ka sa masama, gamit ang masama, ang bunga pa rin nito ay masama. No good comes from taking revenge. Ang kasabihan nga, kung ikaw ay maghihiganti, dapat humukay ka ng 2. When you take revenge, you make 2 graves. One is for your enemy and one is for you. Kapag naghihiganti ka sa masama, wala ka ng pagkakaiba dun sa masamang taong yun. Jesus is just saying to us, do not let the person's evil turn you into an evil person. Tandaan niyo po yan. Kapag ginawan ka ng masama ng iba, huwag mong hahayaan ang kasamaan nila, gawin ka ding masama sa pamagitan ng iyong paghihiganti. Tandaan po natin,
ang apoy ay hindi po nakakapatay ng isa pang apoy. Kapag sinagot mo ng galit ang isa pang galit, ang bunga po niyan ay mas malaking galit. Di po ba? Kaya napakaganda po nung turo, nung sabi ni San Francisco ng Sales. He said that anger is a good slave, but a bad master. Mabuti pong alipin ang galit, pero masama yang amo. Huwag mong gagawing amo mo, boss mo, Panginoon mo ang galit. Masisira ang buhay mo. Amen? Opo, gamitin mo ang galit mo para itama ang mali. Pero, huwag mong gagamitin ang galit mo para manakit. Amen? Oo, magalit ka sa pambababae, pangangaliwa ng iyong asawa. Pero, hindi naman tama na murahin mo yung iyong asawa sa harapan ng ibang tao, lalong-lalo na sa harapan ng iyong mga anak o sa harapan ng kanyang pamilya. Oo, magalit po tayo sa korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno. Pero, huwag ka naman maninira ng stoplight o kaya ng bakod sa pagrarally nyo. Ang problema ng paghihiganti kasi minsan ay sumusobra tayo sa paniningil. Amen? Kaya nga po, sabi ng Diyos, ang paghihiganti ay sa Kanya, hindi po sa atin. Vengeance is for God. It is not for us. Dahil mas alam ng Diyos paano niya ipantay ang lahat. Mas marunong ang Diyos kesa sa'yo. Mas alam ng Diyos ang kailangan niyang gawin para pantayin ang lahat. Kung gusto mo talaga magiganti kapatid, gawin mo yung payo ni Santa Teresa ng Lisieux. Saint Teresa of Lisieux once said that the best revenge is to become holy. Ang pinakamagandang klase ng paghihiganti ay pagiging banal. Kasi kapag ang tao na nakasakit sa iyo, nakikita ka na hindi ka niya nasira, nakikita niya na hindi ka bitter, nakikita niya na lalo kang nagiging mabuti, naiinis mo siya. At dito ka na nalalo, laban sa iyong kaaway. Ang tunay na tagumpay ay hindi po paglalamang dyan sa taong nakasakit sa iyo. Pero nagtatagumpay ka sa buhay kapag hindi mo nakakamuka yung taong nakasakit sa iyo. Remember that, my dear friends. You have won in life when you are not like your enemy. You have triumphed in life when you did not become like the evil person. Mga kapatid, habang meron po tayong pagnanasa na maghiganti, hindi tayo magiging masaya at malaya. Di po ba? Kaya tama po yung sinabi ni Martin Luther King Jr. Ang sabi po niya, ang paghihiganti ay pagpapatuloy ng kadena ng kasamaan. Taking revenge just continues the cycle of violence. At kapag naghiganti ka, nananatili kang nakatali dyan sa kaaway mo. Gusto niyo po ba yun? Nakatali ka dyan sa taong nakasakit sa iyo? Di ba hindi? Kaya hari nawa, mga kapatid, gayahin po natin si Kristo. Na kahit na may kakayahan, kapangyarihan ng ating Panginoon na maghiganti sa mga tao nakasakit sa Kanya, hindi siya nagiganti. Pinili ng Panginoon na magpatawad. Ano ang sabi ni Jesus habang siya'y nakapako sa krus? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Mga kapatid, ang kapatawaran po, hindi kahinaan yan. Ang kapatawaran ay kapangyarihang kontrolado. Ang kapatawaran ay hindi pagwawalang kwenta dun sa masakit na ginawa nila sa iyo. Ang kapatawaran ay hindi rin po pagtatapon ng hustisya. Kailangan nating magpatawad
Kasi dito lang tayo lalaya sa mga taong nakasakit sa atin. Kailangan nating magpatawad para mawala yung sakit ng loob natin. Pag nagpatawad ka, oo, hindi mo man nakakalimutan yung nakalipas na mabigat, masakit o pangit. Pero pag nagpatawad ka, wala na yung sakit dyan sa loob mo. Kapatid, hindi magiging buo at maganda ang buhay mo hanggat hindi ka nagpapatawad at hanggang meron kang pagnanais na maghiganti. Maiksi lang po ang buhay. Huwag mong sayangin ang lakas mo, ang oras mo, ang panahon mo sa paghihiganti. Taking revenge, having the desire to take revenge, drains your life. Sayang ang lakas mo. Sayang ang ganda mo. Sayang ang ganda ng buhay. Huwag mong itatapon yan sa paghihiganti. Amen? Manalangin po tayo. Harinawa, tulungan tayo ng Diyos na magpatawad kamukha ni Kristo para hindi na natin isipin na ising maghiganti. Dahil kapag wala ka ng pagnanais na maghiganti, diyan magiging malinaw at maganda ang kinabukasan ng iyong buhay. Amen. Tumayo po tayo. Napakabuti sa atin ng mapagmahal na Ama. Manalangin tayo sa kanyang mahabaging pag-ibig na nagbubunsod sa ating mabuting pakikitungo sa ating kapwa. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang bayan ng Diyos, naway may sa buhay natin ang batas ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating mga kaaway, maging yaong mga nakasakit at nakagawa sa atin ng masama sa anumang paraan, naway mapatawad natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang maiwasan ang pagkakahiwa-hiwalay at pagkamakasarili para maiwaksi ang kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, manggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon ng sambayanan, habang aming tinataas sa mga panalangin ito, tulungan mo kaming magkakasamang lumago at mapaglabanan ang pagkakaaway-away at hindi pagkakasundo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panginoon, Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Panginoon, Panginoon, yamang ako'y niligtas, kinaling at pinubos. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagak. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagak. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan. At iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Pagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniukol mo sa aming kapakanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, lubhang nabagbag ang kanyang kalooban sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak. Nang Birhen bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyong huwag magwakas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa
sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinapay na handog ni Kristo, na tinanggap natin ng buong lugod, alab ng pag-ibig sa sanlibutan, naging daan ng ating kaligtasan. Ang sa ating nagpalang Hari ng mga hari, na nagbahagi ng pagkain sa madla. Ang sa atin nagpalang Hari ng mga hari, na nagbahagi ng pagkain sa madla. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa na pakikisa sa iyong sambayanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo po na hindi para sa atin ang paghihiganti. Yan ay para sa Diyos. Ang paghihiganti ay hindi hustisya. Baka sa iyong paghihiganti, lalo kang mapasama at baka meron kang ibang madamay sa iyong paghihiganti. Remember that the best revenge is by becoming holy, becoming a better person. When you take revenge, you do not become better.
You become bitter. Kapag nagiganti ka, nauubos ang iyong lakas, iyong oras, ang iyong buhay. Mga kapatid, piliin nating magpatawad kamukha ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa hustisya. Ang pagpapatawad ay pag-uubaya sa Diyos. Niniwala ka na siya ang magpapantay ng lahat. Maniwala ka. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Bawat umaga, mabuti po na tayo'y magpasalamat. It's one of the best way to begin our morning. And yet, it is also good that we begin our day with forgiveness. As you thank the Lord for all of the graces that you receive, every morning, you say, Lord, I forgive this person who have hurt me. Para hindi mo na dinadala yan maghapon, para hindi na nakakabigat yan, para hindi na nakakapangit sa iyo yan. Hayaan mong Diyos. May ginagawa ang Diyos. Mas mainam sa iyo, gawin mong kagustuhan ng Diyos, ang magmahal, ang maging tapat. Dahil dyan gaganda ang iyong buhay, dahil dyan mapupuno ng pagpapala at himala ang iyong buhay. So ask yourself, sino pa itong tao na hindi ko mapatawa? Kanino ko gustong magiganti? Kapatid, taas na natin sa Diyos. Iwan na natin sa Diyos yung sama ng loob natin para mapuno ang ating kalooban ng kabutihan, ng galak, at ng kapayapaan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.